Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa belt. Alam plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala.
Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH. Pilipinas, oras natin. 9 na minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Happy Tuesday afternoon. O Wednesday pala. Ika-29 tayo sa buwan ng April 29, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon at tuloy-tuloy po tayo sa paghahatid na ating public service at lalong-lalo na alam natin na napakainit ng panahon ngayon. Pero in the meantime, bago tayo magtuloy-tuloy, puntahan na muna natin ang House Justice Committee hearing at ito may kaugnayan pa rin sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpapatuloy pa rin po ang pagdinig. Alamin natin sa pamagitan po ni RH12 Milky Rigunan. Balikan po natin ang pagdinig na yan. Bakit Milks? Magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, May, at sa iyo mga pakinig at tagapanood. Tapos nang tarungin ng House Justice Panel ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation sa panguna ni NBI Director Melvin Matibag. Ito nga yung death threat ni Vice President Sara Duterte, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at ating House Speaker Martin Romualdez. Isa sa mga naging resource person ay si NBI agent John Mark Calilong na nagkumpirmang authenticated ang video ni VP Sara nang magbura at nagbanta ito sa seguridad ng first couple at si Romualdez. Hindi daw ito AI, totoo at hindi spliced ayon kay Calilong. Ngayon May, ang hinintay namin yung pagbobotohan kung meron bang probable cause itong mga reklamo laban sa Vice Presidente, kung ito ay magagawa na ng committee report para mabasa sa plenaryo at kung pagbobotohan ng mayorya ng mga miyembro ng Kamara para maiakyat sa Senado na masusilbing impeachment court. Pero sabi ni Justice Chair Gerville Luistro, bubuksan niya muna itong hearing para sa mga manifestations ng ilang miyembro ng komite bago magsagawa ng botohan. Sa ngayon ay nagmanifest itong si Congressman Lordan Suwan at ang sabi niya ay huwag daw madaliin. Dahil 3 beses lamang nagsagawa ng impeachment proceedings ang House Justice Committee, baka daw bitinta at hindi pa daw naspuri ang mga ebidensya laban sa mga alegasyon laban sa Pangalawang Pangulo at ang hirit niya ay extension ng isa pang hearing ng House Justice Committee. Pero hindi pa ito napapagdesisyonan ng komite
sa panguna ni Justice Chair Jervil Luiso. Pakinggan natin, May, ang manifestations ng ilang mga kongresista na miyembro ng House Committee on Justice sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Madam Chair. The Honorable Laila De Lima. Thank you, Madam Chair. I agree with both the Honorable Chair and the Honorable Asidre on the issue of due process, because we have accorded the respondent, VP Sara Duterte, more than enough opportunity to appear before us and present her counter evidence. On the issue of due process, may I further elucidate? The Supreme Court has elucidated, actually, in the case of Duterte versus House of Representatives, GR number 27853, July 25, 2025, speaking through Senior Associate Justice Marvic Leonen, quote, "Due process is anchored on fairness and equity. It is flexible and context-dependent, shaped by the circumstances, subject matter, and necessities of the situation. At its core, due process requires notice, hearing, and a fair opportunity to be heard." Fair opportunity to be heard. Ang lahat ng mga elementong ito ay malinaw na ipagkaloob sa respondent dito sa impeachment proceedings na ito. Una, ang respondent ay nabigyan ng abiso hinggil sa mga pagdinig at nabigyan din ng mga kopya ng mga dokumento at mga isinubiting ebidensya sa komiteng ito. Ikalawa, nagsagawa ang komite ng ilang magkahiwalay na pagdinig kung saan pinayagan ang presentasyon ng ebidensya at testimonya ng iba't ibang resource persons. Ikatlo, at higit sa lahat, ang respondent ay paulit-ulit na binigyan ng pagkakataon na dumalo, harapin ng mga ebidensya at mapagpaliwanag o magpaliwanag o sumagot sa mga paratang laban sa kanya. At sa bawat yugto ng prosesong ito, siya ay binigyan ng makabuluhang pagkakataon na marinig. In Gas Corporation of the Philippines versus Minister Inchong, GR number 186502, December 13, 2017, the Supreme Court explained that there is no denial of due process when a party is afforded the right to rebut the evidence against him or her but fails to exercise the same. What matters is that the opportunity to present his or her side of the case is given. If for reasons best known only to himself or herself, a party does not avail of his right to do so, then he has only himself or herself to blame. In this case, ang hindi pagdalo po ng respondent sa kabila ng paulit-ulit na pagkakataon ay hindi maituturing na paglabag sa due process. Rather, it reflects a voluntary decision not to avail of the opportunities made amply available by this committee. Nasaan po siya ngayon? Nasa San Pedro daw. And then di ho ba ay meron din tayong, nabalita rin na meron siyang balak uli na umalis ng bansa. Meron siyang hininging travel clearance from the Office of the President. So wala talaga siyang intensyon na mag-cooperate o magpakita sa pagdinig na ito. As the court has consistently ruled, notably, in Salandanan versus Court of Appeals, GR number 127783, June 5, 1998, quote, "The law aids the vigilant, not those who slumber on their rights." It's not even just a slumbering on their rights, but it is an open defiance of what is happening here in the impeachment Come proceedings. closer to the microphone, please. An open defiance po sa atin na wala siyang respeto sa ating proceedings. Given that the committee has already received sufficient evidence, heard from relevant resource persons, and repeatedly extended to the respondent the opportunity to be heard, I respectfully submit that due process has been fully satisfied. I further manifest that there is no compelling reason to extend the period of hearings for the determination of probable cause. Maraming salamat po. Thank you. Can we hear first from the second endorser, the other endorser, in the person of Congressman Benny Abante?
The endorser of the Cabrera complaint. Madam Chair, salamat po. I fully agree with Congresswoman De Lima that we should now vote. Naging patas po tayo, naging lenient po tayo sa kanya. Inintindi po natin siya, Madam Chair, kahit meron tayong kapangyarihan to subpoena her, hindi po natin ginawa. Meron tayong kapangyarihan to contempt, hindi po natin ginawa. Ginalang po natin, Madam Chair, ang Vice Presidente ng Pilipinas. Tayo ba ginalang niya? Hindi. Ininsulto ba niya tayo, Madam Chair? Hindi tayo pinagbigyan at pagpapahalaga sa pamamagitan ng kanyang presensya dito sa hearing na ito. We have already given her all the due process that she needed, Madam Chair. Kailangan nating alalahanin na bawat araw na itong kasong ito ay nakabinbin sa Committee on Justice, sinasayang po natin ang pera ng taong bayan at ang oras ng committee ito. Marami pa po tayong gagawin, Madam Chair. Ang daming problema ng ating bansa, lalo na po sa taas ng mga bilihin ngayon. Palagay ko, panahon na upang tayo ay magbotohan at panahon na upang sa committee ito, ay i-report na po natin sa plenaryo at ma-impeach na po ang pangalawang Pangulo. Madam Chair, yan lang po nga sabihin ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Madam Chair. Honorable Percy Sendanya is recognized. Madam Chair, we have given so many chances for Vice President Duterte to explain and present her side regarding the impeachment complaints filed against her. Pero wali, consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Hindi man tayo ang korte na maghahatol sa mga isinampang impeachment complaint laban sa kanya, may napatunayan tayo. Ang kanyang tahasang hindi pag-attend, hindi pag-cooperate, at hindi pagsagot sa mga imbitasyon ay malinaw na pambabastos sa democratic processes at constitutional processes ng ating pong impeachment na ito. We have exhausted this committee's resources, time, and even patience to deliberately discuss the impeachment complaints. The time and effort exerted by everyone involved in these hearings are no joke. To the words of the Vice President, no joke, no joke. Huwag na ho tayo magsayang pa ng araw para sa taong hindi naman tayo sisiputin. Bakit natin bibigyan ng makeup class kung mahilig naman mag-cutting classes? Nailatag na rin naman ang mga dokumento at salaysay na nagpapatibay na may probable cause o sapat na batayan. Para mag-proceed sa next step na impeachment process, magdesisyon na po tayo. We believe that her avenue to explain is no longer with the House of Representatives, but with the Senate already. Something that she has, Harry Camp said, time and again. Doon na siya sa Senado magpaliwanag. No more chances for her in this committee. Not next week, not anymore. Tama na po ang spirit of the glass. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you, Honorable Sendanya. Any other manifestations? Madam Chair, there are no more manifestations. Madam Chair, let's proceed. With all due respect, Honorable Lawrence Defensor, we are recognizing the Honorable Chel Jokno and then the Honorable Sara Ilago. No problem. I hope we can proceed to reach a consensus, or if we need to vote after Congresswoman Sara Ilago. You're recognized, Honorable Jokno. Thank you, Madam Chair. Kanina po ay hindi kami nagkasundo ni Kong Laila De Lima dun sa pagbubukas ng kahon. Pero ngayon po ay agree na po ako pagdating dito sa pagboboto natin as far as probable cause Together is concerned. again. Yes. Madam Chair, nakita na natin lahat at hindi lang naman yung mga miyembro ng committee kundi ang taong bayan. Ang narinig natin ang testimonya ng mga resource persons, nakita din natin yung lahat ng mga dokumento at video na authenticated ng iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. We have seen the evidence
At higit sa lahat, nabigyan na rin natin ng sapat na pagkakataon si Vice President Sara Duterte na humarap at ibigay yung kanyang panig. Despite the repeated notices, despite the repeated opportunities for the Vice President to participate in these proceedings, ay dinedma po niya ang Committee on Justice. At hindi lang ang Committee on Justice ang dinedma niya ang taong bayan, dinedma niya ang ating buong bansa. I think it's time that we already vote on probable cause. Kasi kung ayaw po naman niya magpakita sa House, walang problema. Karapatan naman niya yon, pero dapat ay marinig natin siya sa Senado. Kaya kay VP Sara, doon na po kayo magpaliwanag sa Senado. Bilang pangalawang Pangulo dito sa ating bansa, ay may pananagutan kayo sa taong bayan na naghahanap ng katotohanan. Harapin niyo ang kaso, wag na po kayong umilag. We will see you in court, the impeachment court. The Honorable Sara Ilago. Maraming salamat, Madam Chair. Hindi na dapat maantala pa ang pagdedesisyon ng Committee on Justice pagdating sa determination ng probable cause. Hindi na dapat ipagpaliban pa ang kinakailangan nating desisyon upang magtuloy-tuloy ang impeachment proceedings. Sa marami hong pagkakataon, hindi lang paulit-ulit na nabigyan ng abiso, hindi lang paulit-ulit na tinawag, kundi paulit-ulit rin na nakita natin na nakareserba talaga ang upuan para sa ating respondent. Kahit nga magsiksikan na ang ating mga guest dito sa loob ng ating venue para sa Committee on Justice hearing, ay hindi natin pinapakawalan ang pagrereserba mismo ng upuan sa respondent. Ibig sabihin, laging bukas ang pagkakataon na magpresenta ng evidence, ng counter-evidence, at sumagot mismo ang Vice Presidente sa mga seryoso na aligasyon laban sa kanya. Kaya nga naman, naninindigan tayo na wala na dapat delay, dapat magkaroon na tayo ng desisyon para sa determination ng probable cause. Sobra-sobra na ang paghihintay ng ating taong bayan. Kaya kung may bibigyan tayo dito ng tsansa, dapat tsansa para sa interes ng katotohanan, para sa transparency, para sa accountability. Sa katunayan, Madam Chair, maski po yung complainants ng naunang verified impeachment complaint na na-endorso ng representasyon na ito ay nandito rin sa ating venue ngayon. At matagal na silang nananawagan ng transparency, ng accountability, at hindi po natin papayagan ang anumang pag-antala sa prosesong ito. Maraming salamat, Madam Chair. Both the endorsers already manifested to vote today. So, in fairness likewise to the justice members, we've been attending the impeachment proceeding for like more than a month or 2 months perhaps. As a matter of fact, we failed to take advantage of our recess to visit our respective districts. So with the indulgence of the members, is it possible that we join the position of Honorable Laila De Lima, the endorser of the Sabala complaint, and Honorable Benny Abante, the endorser of Cabrera impeachment complaint? After all, we have shown to the viewing public and even to our colleagues the magnitude of opportunity that we have provided and we continue to provide to the Vice President. As a matter of fact, the pronouncements of their team, the defense team, is very clear that they have no intention of attending before the Justice Committee, notwithstanding their readiness to answer the allegations. She intends to answer not here, but before the Senate. So, ano pong iniintay natin? Ang upuan ng ating Vice Presidente ay nananatiling bakante hanggang sa oras na ito.
And as manifested by the Honorable Congresswoman from Laguna, which even confirmed her position of evading our proceeding. The Vice President is currently attending an event in San Pedro, Laguna, notwithstanding the importance of this constitutional process. That only confirms that she has no intention at all, of appearing before this committee. No? So, I know that the position of Congressman Lord Ansuan and Congressman Rog Gutierrez are not consistent to the position of our endorsers, but I really wish that we conclude the determination of probable cause today, not because I am the chair, but because I am very much conscious that we have provided so much due process already to our respondents. So, may we hear first from Cong Rog Gutierrez and Cong Lord Ansuan. I think you've heard already the manifestations of the Justice members who wanted to vote now. Cong Rog? Madam Chair, we submit to the wisdom and consensus of the committee. Cong Lordan? Madam Chair, I thank the Chair and my colleagues. The record will reflect that this committee considered deliberately and in good faith every avenue for the Vice President's participation. So I respect the decision of this body, and I now cast my vote based on the evidence on record and on my oath to the Constitution. Before I pronounce the readiness of the committee to determine the probable cause, pursuant to Section 7, last paragraph, since we have concluded already our clarificatory hearings, as well as the presentation of evidence in support of the allegations in the impeachment complaints, the Chair declares that this impeachment complaint is considered submitted for the purpose of the determination of probable cause. So ruled. Madam Chair, parliamentary inquiry. The Honorable Tino. Madam Chair, magkakaroon ba ng pagkakataon po ang mga miyembro para magbahagi ng kanilang mga kabuuang pagtingin sa tinakbo ng mga hearing on probable cause? I think the endorsers are intending to provide summation, but other than that, I am not certain. I think everybody is ready to vote now. So perhaps we will just allow the endorsers before we proceed to the necessary motion. To provide the summation. Madam Chair, can I have one request? Let's keep it brief. We've heard enough today. Thank you. Yes. I think it's raining. It's raining? It's raining, so let's make it brief. Okay. We recognize the Honorable Laila De Lima to provide a summation of the Sabalia impeachment complaint. Thank you, Madam Chair. My presentation will be accompanied by a PowerPoint presentation. I know that excited na po lahat natin si sa RH12, botohan Milky at mas- Rigunan, Bakit Milks? Yes, may sa ngayon ay pinag-uusapan pa yung mga posisyon ng iba't ibang mga congressmen kung kinakailangan bang mag-extend pa ng isa pang hearing kasi nag-manifest sina Congressman Lordan Suwan ng Cagayan de Oro at si Rog Gutierrez ng One Rider Party List na dapat magsagawa pa na isang hearing. Dalang katwiran nila hindi pa daw masyadong nahimay lahat ng mga kailangang talakayin dito sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Nag-manifest din si Senator of Congresswoman Laila De Lima na nabigyan niya ng due process ang pangalawang Pangulo at binigyan siya ng ilang pagkakataon na humarap sa hearing at ipaliwanag ang kanyang sarili pero sa kabila ng paulit-ulit na pagkakataon, hindi siya sumisipot sa impeachment proceedings. Binigyang diin pa ni De Lima, wala siyang respeto sa komite.
Ayon naman kay Justice Chair Jervin Luisto, binigyan na nila ng sapat na panahon at pagkakataon si VP Sara na dumalo sa impeachment proceedings. Sa katunayan, sinabi ni Luisto, kahit nga naka-recess ngayon ang sesyon, nagsasagawa sila ng mga hearings. Paulit-ulit din na sinasabi ng defense panel na wala silang plano na dumalo sa hearing dito sa Kamara. Kaya katwiran ni Luisto, ano ang hihintayin o hinihintay ng komite. So ang desisyon ni Chair Luisto May ay tapusin itong pagdinig ng House Justice Committee. Nakatatlong hearing na ito. Ito ang panghuli kung sakasakali. At pagbobotohan ngayon o mamaya ang probable cause. Dahil ngayon ay pinapaliwanag naman ni Congresswoman Leila de Lima kung ano ba ang probable cause. Dahil ito ang desisyonan ng komite sa mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pagpapatuloy ng hearing. Narito si Congresswoman Leila de Lima. Nito ng sistematiko at malawakang katiwalian sa kaban ng bayan na kinakasangkutan ng mataas na opisyal ng bansa. Sa proceedings na ito, napagtibay ang naratibo sa Saballa et al. Complaint. Hindi simpleng technical o accounting error ang ating pinag-uusapan. Hindi isolated incident. There is a clear pattern of misuse and abuse of confidential funds of the Office of the Vice President and DepEd. Ito ay sunod-sunod na disbursement ng pondo ng bayan, arbitrary, unsupported by the necessary evidence, and a clear deviation from the established rules and procedure under the COA Joint Circular governing the use of confidential funds. Pinakanakakabahala pa rito ang pagwaldas umano ng 125 million pesos hindi lang sa loob ng 11 ng 11 araw, kundi ng wala pang isang araw. Saan napunta? Yan ang isa sa mga sinalaysay ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit dated April 11, 2026 na kanyang isinumite at pinanumpaan sa komiteng ito. Personal, detalyado at direktang isinalaysay ni Mr. Madriaga ang kanyang kinalaman at nalalaman sa umano'y pagdadala at delivery na mahigit 100 milyong piso. Hindi sa loob ng 11 araw, kundi mas malala sa loob ng mas mababa pa sa 24 oras. Pera ng taong bayan. Confidential funds na galing sa kaban ng bayan, nilalagay sa duffel bags, inililipat sa mga sasakyan, milyon-milyong pera na iniiwan lamang sa mga drop-off points. This is not an ordinary allegation, Madam Chair. This is a direct testimony of a person who claims that it was he who transported and delivered all this money sourced from public funds. Ang pag-abuso sa confidential funds ay lalo pang pinagtibay ng forensic findings ng National Bureau of Investigation Question Documents Division. Sa pagsusuri ng NBI sa ilang acknowledgement receipts that were submitted by the Office of the President and DepEd to substantiate supposedly their liquidation of the confidential funds, lumalabas na pineke ang mga pangalan at pirma ng mga di umano'y nakatanggap ng pondo. Malinaw indikasyon ayon sa NBI na bagamat magkakaibang pangalan at lagda ang ginamit, ang mga ito ay isinulat o pinirmahan ng iisang tao lamang. Ito rin ay pinagtitibay, Madam Chair, ng certification na isinumite ng Philippine Statistics Authority, PSA. Kinumpirma ng PSA na may mga pangalan ng mga sinubmits na acknowledgement receipts na walang record sa civil registry. Isa na namang misteryo sa seryong ito ng mga kababalaghan. If these people, Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, and the others do not exist, malinaw ang implikasyon. The documents submitted to justify the supposed use of confidential funds are based on fictitious identities. Kung gayon, ay saan o kanino napunta ang pondo. Isa itong hayagang panloloko sa taong bayan. Madam Chair, the Commission on Audit na mismo ang nagsabi, mayroong paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sa COA Commission Proper Decision number 2026-171, denied ang appeal ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance para sa 2022 confidential funds. Ang halaga, 73.2 million. Mga kaibigan, balikan muli natin si RH12 Milky Rigunan na Bucket Milks.
Yes, may hinihintay pa rin namin ang botohan dito sa House Committee on Justice, dito sa probable cause sa mga reklamo kay Vice President Sara Duterte. Nagpapaliwanag si Congresswoman Leila de Lima kung ano ba itong probable cause dahil ito yung didesisyonan ng komite sa mga reklamong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito yung pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at kay former House Speaker Martin Romualdez ang questionableng paggamit o paglustay umano ng pondo ng kanyang tanggapan at ng Department of Education nang siya pa ang kalihim ng Department o DepEd. At higit sa lahat dito ay dapat daw magpaliwanag sa unexplained wealth na lumabas sa investigasyon ng komite last o noong nakaraang pagdinig ay bilyones ang pondo ng mag-asawang Niti Sara at Atty. Manasseh Scarpio sa kabila ng ilang taon na hindi sila nagdideklara ng cash on hand o cash deposit. At ang question nga dito, ano daw at mas mapapaliwanag doon sa naturang halaga kung ito ba ay nilonber, labas-pasok lamang yung report ng AMLAC, yung malalaking halaga, at nabanggit din dito yung mga personalidad na kilala at nasasangkot sa mga nakaraang hearing, hindi lamang ng Kamara, kundi ng Kongreso. Kabilang dito yung Sammy Uy, na umuloy sangkot sa droga, at ilan pang mga personalidad na nasangkot naman sa controversial na Pharmally. So pakinggan ulit natin, May, ang payag ni Congresswoman Leila de Lima. Yes, May. Balikan ka namin ha, Sige. balikan ka namin. Agad-agad, saglit Balikan na lang ulit ako after ng iyong commercial. Okay, standby lang. Standby RH12 Milk Kirigunan, babalikan natin ang nagpapatuloy na pagdinig pa rin ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at maya-maya ay maring mapagdesisyonan na nila kung may probable cause. Sandali lamang po, oras natin 40 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa
puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Buklating ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. DZRH Special Coverage. Mga kaibigan, oras po natin, 48 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. So, ingat lang muna sa ating mga kababayan ha, sa napakainit na panahon, sapagkat ang Pag-asa earlier, di ba, parang sabi nila nakapailalim daw sa danger level ng heat index. Ngayon pong araw tama, dahil sa matinding init, dami niyan na. Sangli Point, Cavite, no? Possible na makaranas ng heat cramps at heat exhaustion again yung mga nabibilad po ng todo sa araw. So mag-ingat po tayo dahil ang mga nasa danger level ay ang Tuguegarao City sa Cagayan, ang QB Point, Subic Bay, Olongapo, Kamiling Tarlac, Cuyo, Palawan, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar at Borongan, Eastern Samar. And then extreme caution naman ang Science Garden sa Quezon City at ang NAIA sa Pasay City. Ayan, ingat po. At ngayon mga kaibigan, 42 degrees ang Manila. Punta tayo, balikan natin ang Kamara de Representantes, balikan natin ang House Justice Committee hearing. Ayan, at may kaugnayan pa rin sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. RH12 Milky Rigunan, bakit Milks? Nagsasalita pa rin may si Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List. Ito yung kinukonsera o tinatawag na closing arguments sa pagtatapos ng impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Kung yung matatandaan may si Congresswoman de Lima ang isa sa mga endorser ng impeachment complaint, third impeachment complaint laban kay Sara. At kung hindi ako nagkakamali, after niya, meron din closing argument yung dalawang endorsers naman ng fourth impeachment complaint. Ito ay sina Representatives Benny Abante at Paulo Ortega Dicit. Pinapaliwanag ni Kong de Lima na malakas yung mga naikwisintang ebidensya laban sa Vice Presidente. Sabi naman dito ang mga dokumento na pinisinta ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno sa panguna ng AMLAC, ng Commission on Audit, at maging ng Bureau of Internal Revenue. Kabilang ito sa unexplained wealth. At sabi niya, nauna nang sinabi ni Congressman Jerry Ridon, sa pagdating sa usapin ng unexplained wealth, ay wala ng duda na ito ay didesisyonan na merong probable cause. So, tama yung aking naunang information sa iyo, May. Ang susunod naman yung dalawang endorsers ng fourth impeachment complaint. Ang endorsers ay sina Manila Representatives Benny Abante at si Paulo Ortega Dicit. And this is So maaring pagkatapos niyan, Milky, ay botohan na, ano? Magbubotohan na ang mga miyembro ng komite. Ipapaliwanag lamang ng mga endorsers yung kanilang naging posisyon kung bakit nila in-endorso yung impeachment complaint, at the same time, yung nakita nila na mga ebidensya at process ng hearing sa mga allegation laban kay Vice President Sara Duterte. So, siguro pagkatapos ng kanilang closing arguments ay magbobotohan na dahil natalo yung manifestation na Congressman Lordan na sana for extension, ano? For an extension si Roger Gutierrez na isa pang hearing pero ayaw na eh. Sabi nila ay sapat na yung tatlo. So, pakinggan naman natin, Congressman Benny Abante. Sa politika, ito ay laban sa pagtataksil sa tiwala ng sambayanan. Ang Vice Presidente ay hindi nagkasala sa komiting ito. Siya ay nagkasala sa taong bayan. Ang pondo ng gobyerno ay hindi mo pag-aari, Madam Vice President. Ito ay pawis at dugo ng mga manggagawang Pilipino. Subalit ano ang nakikita natin sa mga ebidensya? Unang-una, ang misteryo ng duffel bags at holiday rush
liquidation. Batay po sa sworn testimony ni Ramil Madriaga, nasaksihan natin ang isang tagpong parang pelikula na nanggaling sa Colombia at sa Mexico. Noong December 20, 2022, ang mismong araw na nag-engkas ang OVP ng 125 million na confidential funds. 4 na duffel bags na punong-puno ng cash ang inilipat mula sa DepEd. Ang perang ito ay hindi dumaan sa tamang audit. Sa halip, ito ay dinala sa mga parking lot, iniwan sa mga gulong ng sasakyan, at ipinamahagi sa mga intermediaries. Ang masakit pa rito, ayon kay Madriaga, ang 125 million na ito ay naubos sa loob lamang ng 24 oras at hindi 11 days. Gaya ng naunang naibalita. Pambihirang bilis. Talagang pinastrak, mga kaibigan. Ang sabi ng PSA, ang mga pinagbayaran di umano ng OVP sa mga safe houses ay mga taong non-existent o ghost payees. Yan po ang tinanong ko sa PSA. Kung wala kayong record ng mga taong ito, ibig sabihin, hindi ito matatagpuan ng sinuman at ng anuman. Pangalawa, ang pogo at drug connection. Madam Chairman, mga agalang-galang kong kasama sa Kongreso, ito po ay inimbisigahan na namin sa Quadcom. Hindi lamang korupsyon ang usapin dito. Sa supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga, isiniwalat niya na ang kampanya ni VP Sara ay pinondohan di umano ng mga personalidad na may kaugnayan sa pogo at droga. May mga ulat din ng bank records na nagpapakita ng mahigit 2.4 billion pesos na dumaloy sa kanilang mga accounts. Kung ito ay galing sa marangal na paraan, bakit kailangang magtago sa likod ng bank secrecy? Nakakagulat ang mga testimonya tungkol sa payout mula sa mga personalidad na iniuugnay sa illegal na droga at pogo, gaya ni Sami Uy, Michael Yang at Lin Wei Xiong. Mga buhay na tao ito na pwedeng ipatawag din naman ng Senado. Sinabi nila VP Sara na simple lang ang kanilang buhay. Simple? Oo. Pero, paano naging simple ang buhay? Kung may daan-daang milyong pisong dumadaloy sa kanilang account na hindi maipaliwanag. Hindi lang po ito sinabi ng komite. Ito ay nireport mismo ng AMLAC, mga kaibigan. Pangatlo, ang planong destabilisasyon at pananakot. Kung maaari po nating makita ang clipping ng Vice President nung siya ay nagmura at naghamon at nagbanta sa ating Pangulo. Kaya mga kaibigan, hindi lang po pera ang usapin dito. Ayon sa supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga, mayroong malalim na at mapanganib na planong destabilisasyon. Ibinunyag niya ang usapan na dapat ay bababa sa pwesto ang ating Pangulo sa 2025 upang bigyang daan ang pagkapangulo ni Vice President Duterte. At kung hindi ito masunod, mayroong mga tinatawag na extraordinary measures na nakalatag. Ano itong mga
extraordinary measures na ito. Ang sabi po, assassination plot, laban sa mga mataas na opisyal, armed assault on Malacanang, at paghikayat ng civil disobedience o paggamit ng mga security personnel at parallel intelligence structures na labas sa kontrol ng ating mga institusyon. Yan ay pinaliwanag kanina ng NBI, Madam Chair, mga galang-galang ko mga kasama sa Kongreso. Madam Chair, hindi po ito biro. Ang mga aksyon ni Vice President Duterte mula sa hindi pag-attend sa SONA at pagdedeklara sa sarili bilang designated survivor, hindi po nakakatawa ito. Hanggang sa tahasang pagbabanta na ipapapugot ang ulo ng ating Pangulo ay malinaw na tugma sa mga isiniwalat ni Ginoong Madriaga. Ang plano ay tanggalin sa pwesto ang Pangulo sa kahit anong paraan, legal man o hindi. Ang isang mataas na opisyal na nagpapahayag ng karahasan sa halip na kapayapaan ay hindi karapat-dapat sa kanyang pwesto. Ito ay malinaw na betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Pwede po bang makita muli ng taong bayan? Mga kaibigan, balikan natin si RH12 Milky Rigunan. Diyan po sa Kamara, Milky. May katatapos lamang nung manifestation naman yung closing argument ni Congressman Lenny Abante. Siya ang isa sa mga endorser kasama si Congressman Paulo Ortega sa 4th ng La Union sa 4th impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung sabihin man ito sa Honest Spring Wells, ang paksang closing argument ni Abante, at ang sabi niya ay matibay yung mga alegasyon at dapat ipaliwanag ng Vice Presidente, pero hindi siya sumusunod sa apela ng Kamara para ikigay naman ang kanyang panig. So mamaya malalaman natin kung ano ang magiging desisyon, paano magiging botohan, dahil sa ngayon ay bibigyan ng pagkakataon yung mga endorsers ng impeachment complaint na mag-manifest o kaya naman ay basahin ang kanilang closing argument. Babalik ako dito sa Kamara, kaugnay pa rin ang almost impeachment proceedings kaugnay kay Vice President Sara Duterte. Ako si Nick para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Maraming salamat RH12 Milky Rigunan. Maya-maya po babalikan po ang Kamara de Representantes ng susunod sa atin. Pansamantala po tayong magpapaalam at tayo po ay nagbigay daan ang programang Public Service Hour sa ating special coverage. Kaugnay pa rin po ng Justice Committee hearing. May kinalaman po sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pansamantala po sa pangalan ng ating DZRH Operation Tulong, of course, ang DZRH News Center at ang Operation Tulong. Maraming salamat, Asa Gabriel, Jeric Pareto at RHTV. Muli ako po si may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalma at Miss Thea Petrocor po sa programang DZRH Break Time. Oras po natin, 2 minuto na po makalipas ang 4:00 ng hapon. This time check is Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start.
while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom, 2 cups